Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong 2026 yearly reading. Ayan. So, ito ay tatlong parts. Ito yung part 1, which is the overall energy para sa inyo ngayong 2026. And then, part 2 is money, career, finances. And then, part 3 is your love life and family. So, make sure nakasubscribe kayo, nakalike, nakafollow kayo para lagi kayong updated sa mga readings natin. Okay? Ayan. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, this is my only account. Hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services. Kayo po ang magme-message sa akin. At kung gusto niyo ng privately reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment, okay? Kasi merong nagre-re-upload ng mga videos natin. Nire-re-upload sa account, tapos nilalagay rin ng Mystic Queen PH. So mag-ingat kayo dyan. Meron yan talamak sa TikTok, talamak sa IG, Instagram. So maging maingat, okay? I-report nyo rin sa akin, sabihin nyo yung account para aware tayo. And kung hindi kayo sigurado, no, i-message nyo ko mrqueenph@gmail.com. Lahat ng information nandito sa banner, nandito sa account ko, okay? So ayun, maging maingat dahil baka ma-scam kayo ng ibang mga nagpapanggap na Mystic Queen PH. So, let's see, Taurus, what's the energy for you ngayong 2026? Anong energy for Taurus ngayong 2026? Ano yung parating sa kanila? Ano yung parating sa mga Taurus? Okay, your overall energy is spirituality. Ayan. So, this is focused on your belief system, mga pina-follow nyo, spiritual beliefs. Maaring nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. May mga natututunan ka, na-explore ka, nadidiscover ka about your spirituality, your belief system. And then, your challenge is health. Nako. Taurus, maging maingat sa inyong kalusugan. Kung meron kayong mga kailangang ayusin sa inyong sarili, no? May mga nararamdaman ka na dyan na kakaiba, na hindi normal, ayan, ipa-check up mo na. Okay? Oo. Kasi maaring magkaroon ka ng challenging situation sa iyong kalusugan. Ang health naman natin, di lang yan physical, no? Mental, spiritual, emotional health. Okay, your opportunity is moderation. Ayan, meron ka raw opportunity na balance lang, harmonious lang, no? Wag susobra, wag kukulang, tama lang. Okay? This can be sa kinakain mo o kaya sa ginagawa mo. Halimbawa, pagpupuyat o tamang pagpupuyat. Wag masyadong sobra-sobrang pagpupuyat na nanonood ka na ng mga videos na 5 oras na. Tapos may pasok ka pa bukas, hindi ka na nakatulog ng maayos. Everything in moderation. Pwede rin sa alcohol or pagkain. So anything na alam mong pag sumobra is hindi nakakabuti sa'yo, bawasan na yan. Oo. And then the blessing is relationship change. May pagbabago sa inyong relasyon. Itong relasyon na to, pwede itong romantic relationship, pwede rin itong friendship, sa family. So we will clarify that. Tingnan pa natin, ano pa? Overall energy for Taurus. Overall energy para sa mga Taurus. Ngayon, 2026. Show us the energies, please. Okay, 5 of Cups. This is about losses. So, maaring, merong mga bagay na, may mga pagsubok na may mga bagay, sitwasyon, tao na mawawala sa buhay mo. Pero yun kasi magiging dahilan para mapalapit ka sa sarili mo. Like, to be with your higher self. And being with your higher self is a form of spirituality. Like spiritual awakening. Okay? Maari ring yung mga bagay na alam mong nawala na sa'yo. Ito na rin yung time to move on, to move forward, and focus on the things na yung meron pa. Kung ano yung meron pa sa'yo, yun yung bibigyan mo na ng focus and attention. Let's see. The Page of Cups. This is about your dreams, your hopes. Meron kasing, yung iba sa inyo rito pwedeng may mga
may mga naging goals kayo, may mga gusto kayong ma-achieve, pero hindi siya nangyayari, maybe because it's not for you. Merong ibang offer sa'yo ang universe. Merong ibang plano para sa'yo ang universe na hindi mo ngayon nakikita. Okay? So, it's time na i-explore mo yan. Kasi nakatalikod ka eh. Dito ka nakafocus sa mga bagay na nawala na. Hindi po wala ka na magagawa. Pero merong ino-offer sa'yo na kailangan mo lang palitan or magbago ng direksyon na tinitingnan mo para makita mo yung oportunidad na yon. Okay? Ayan. So, let's see yung challenge. Ano pa yung energy ng challenge? For Taurus. Taurus challenge. You have the Two of Pentacles. So, as a challenge, maaring magiging busy ka, marami kang aasikasuhin. Kaya nga sabi ko sa inyo, in moderation, mahirap rin pag sumusobra, no? Sumusobra ng trabaho. Kaya nga yung health ninyo, iyan yung isang issue or kailangan yung ayusin, no? Ngayong 2026. Let's see. Para kasi ano, parang ang dami yung gustong kuning opportunity na parang siguro yung iba natatakot na may ma-miss out kayong opportunity. Kaya lahat ng dumarating kinukuha nyo. Kaya lang, paano kung dumating na dun sa point na hindi na kayanin ng katawang lupa mo at magkasakit ka, 'di ba? So, sayang din. Baga, sabi nga isang naghagad ng kagitna, isang salop ang nawala, parang ganon. So, minsan kailangan rin natin na mag lay low, okay? You have the Three of Wands. Para kasing nagmamadali kayo. Nagmamadali kayo na ma-achieve yung mga goals nyo, yung dreams nyo. And sometimes, meron talagang kailangan ng proseso na pagdaanan. It takes some time, it takes some effort. And hindi naman porket hindi dumarating sa'yo, hindi na para sa'yo yon. Pwedeng dinedelay lang kasi pwedeng hindi ka pa ready na i-receive yon or tanggapin yon. Okay? Let's see your opportunity. The High Priestess, you have the opportunity to learn more, to be connected to your instinct, to your intuition, to your higher self. So, alam nyo, ang dami ngayon nagkakaroon ng spiritual awakening, na may mga realizations sila about life, about mga choices nila, yung mga nakagisnan, nagbabago, kasi akala nila yun na yun talaga yung totoo, but na nagigising sila sa mga bagong perception sa buhay, pananaw sa buhay, belief system. So, maaring yan yung para sa'yo, mas nagiging matalino ka sa mga choices mo, sa pagpili mo, o you are cutting off connections that are no longer serving you, yung mga taong pasaway sa buhay mo. You also have the Lovers. The Lovers is commitment. So, I think mas nagbibigyan mo ng commitment yung sarili mo na i-follow talaga yung mga dapat mong gawin para sa ikabubuti mo. For example, bawa na lang, ang goal mo nga is maging healthy. Yun yung challenge mo. Kaya lang, meron kang mga kailangan mga sacrifices. You need to cut down on yung mga unhealthy habits mo. Kailangan mong i-let go. So, you have to be committed para maging successful yung goals mo. Everything in moderation is okay. No? Tignan pa natin. Ano naman tong blessing o relationship change? May blessing dyan. The Chariot. So, this is about success. This is moving on. Ang nakikita kong isang blessing sa inyo rito is kung galing kayo sa isang difficult relationship, separation, ang blessing sa inyo is finally makaka-move on na kayo. Finally, alam nyo na kung ano yung direction na tatahakin ninyo. Finally, mas mahal nyo na yung sarili nyo. Finally, nagising na kayo sa katotohanan. You have the Page of Swords. You are learning more about yourself and what you can do. Maaring meron kang malalaman sa online or any information na masasabi mo na, okay, ito na yon. Ito na yung signal na kailangan ko na mag-move on. Kailangan mo nang mag-explore ng mga bagong bagay sa buhay mo. I also see here, as a blessing na merong maaayos na isang relationship sa inyo. Kung kayo ay
hindi na nag-uusap in the past, like especially if this is a family member. So, pwedeng ito ay magre-reach out sa'yo. At ito na yung simula ng pagkakaroon ng reconciliation, pag-aayos. You have Mars and Leo in the 5th house, egotism. Mars and Leo. So, Mars kasi is action. This is motion, movement. Yung iba sa inyo, pwedeng ang tingin ng iba, no, is ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo. Oo. So, ito rin yung time na i-check nyo rin yung sarili nyo na maybe, no, merong reason bakit ganun. So, you have to validate that sa sarili mo. But, if you feel na mali sila ng perception nila, that's fine, no? It's okay. Kasi, you know yourself better. Dapat mas kilala mo yung sarili mo, diba? You have Jupiter in Virgo in the 6th house. 6th house is about your health, your daily routine. So, maaring mas magiging busy ka in a good way kasi i-delegate mo na or aayusin mo na yung schedule. Mas magiging active ka sa iyong routine. Like, if follow mo yung routine mo, like for example, kailangan mo mag-exercise ngayon, mag-exercise ka. Kung kailangan mo kumain ng mga healthy food, kakainin mo yon. So, anything that will bring in good things sa buhay mo, kahit na may konting sacrifices na kailangan gawin, gagawin mo. You have Mercury in Sagittarius in the 9th house. This is about discovery. I feel like this is self-discovery, like what I mentioned sa inyo kanina. Mas magkakaroon ka ng malalim na relationship sa iyong sarili na mas kilala mo. Sabi nga know thyself. Kasi sa totoo lang, yung ibang tao, mas kilala pa nila yung ibang tao, yung mga artista, kaysa sa sarili nila. 'Di ba? Wealth visualization. Importante rin daw na kapag ikaw ay merong gustong ma-achieve financially, mas maganda na binivisualize mo na kung paano mo yun makukuha at kung ano yung pakiramdam kung meron ka na nun. Kasi that's part of manifesting yung mga gusto mo. Side hustle. Yung iba sa inyo magiging busy. Yun nga, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Although this can be a challenge sa inyo pag masyado kayong napagod, no, sa mga gagawin nyo. Just make sure na itong papasukin yung side hustle is kaya nyo talagang i-manage, no? Hindi yung imbis na maging productive kayo, lalong nagkandaloko-loko at wala kayong natapos, wala kayong nagawa. Okay, possibility. Focus your attention on what could go right. When you learn to imagine the best case scenario, you get to enjoy an experience twice. Ito nga yung pag-i-imagine, 'di ba? Ano ba yung mga best things na possible na pwede mong ma-experience? I-imagine mo na sa sarili mo 'yon. I-visualize mo na 'yon. That's part of manifesting your dream life or whatever you want to accomplish ngayong 2026. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.